Nakita ng isang mink ang malaking pinsala ng elepante sa paa dahil sa ginawa ni Jack. Inutusan ni Cat Viper si Carrot na dalhin si Luffy sa bodega ng pagkain. Nang dumating si Musa Toby para ibalita ang malaking pinsala ng elepante sa paa. Saka tumabingi ang isla dahil nahihirapang tumayo si Zunesha dahil sa sugat nito. Nais daw ni Chopper na gamutin ang elepante na pinayagan kaagad ni Luffy na ipinagpasalamat ni Dogstorm. Giit ng mga bida na sila ay isang alliance kaya kailangan nilang magtulungan. Ngunit kailangan nila ng malaking bandage. Makakagawa daw nito si Robin. Kaya ang inisip ni Frankie ay kung paano ito may ilagay sa elepante. Sunod ay nagtungo sila sa lagayan ng mga napinsalang gondola dahil ito daw ang gagamitin ni Frankie. Sila Chopper ay naghahanap ng mga halamang gamot para sa sugat ng giant elephant. Si Robin ay ginamit ang kakayahan upang pagdikitin ang mga tela at makagawa ng malaking bandage. Si Brook ay kumukuha ng mga puno na kakailanganin pero hinabol na naman siya ng mga canine mink. Hiniwa din ni Kinemon ang mga puno gamit ang teknik, at pinatay ni Raizo ang mga apoy na gawa nito. Dahil sa teknik ni Zoro ay napakarami niyang nakuhang mga puno at pagbagsak ng mga ito ay naging mga kahoy na kaagad, ngunit nawawala daw ang mga kasama. Giit ni Lo na siya ang humiwalay sa kanila, kaya ginamit na lang ni Lo ang kakayahan upang may teleport ito kung saan iniipon ng mga kahoy. Tinitignan nila ang mapa patungo kay Big Mom, at iniisip pala ng mga mink na sumama upang siguruhing ligtas silang makakarating. Dumating din doon sila Luffy para mangulit, nang makita ni Nami ang namumuong sama ng panahon. Dumating na kay Frankie ang mga materyales kaya napakabilis niyang inayos ang mga bangka. Dumating na rin sila Chopper pati ang mga bandage na nagawa nila Robin. Giit nila Usopp na ayos na rin ang daanan nila kaya handa na ang lahat sa gagawing operasyon. Pinag-utos ni Nami na sabihin nilang magtago muna dahil sa paparating na malakas na bagyo. Subalit nagsimula na ang kanilang operasyon. Alam ni Chopper na masakit ang malagyan ng halamang gamot pero nananatiling kalmado si Zunesha para sa kanila. Maglalagay na sana sila ng malaking bandage nang dumating ang napakalakas na hangin kaya nanganganib na maputol ang mga lubid. Dahil sa lakas ng hangin ay tatama sana ang sinasakyan nila Chopper, mabuti ay nakagamit ng halaman si Usopp para pigilan ang impact. Subalit naputol ang lubid sa isang gondola kaya nahulog ang mga mink na sakay nito. Mabuti ay dumating ang ating bida para iligtas sila. Ngunit dahil sa tindi ng bagyo ay nasira ang sabitan ng mga gondola kaya nanganganib ang lahat. Pero pinigilan pala ito ni Luffy na mahulog. Tapos gumawa ng mga net si Robin upang makaakyat ang lahat. Kalaunan ay nakaligtas ang lahat dahil kay Luffy. At dinala ni Carrot ang bida sa food storage upang kumuha ng mga babaunin nilang pagkain. Nang maalala ni Luffy si Lion Viper o kilala sa pangalang Pekems. Kaya nagmadali siyang umalis para puntahan ito. Tagumpay nila na nalagyan ng bandage ang elepante. Sa kalabis na nagpasalamat ang lahat sa tulong ng Straw Hat Pirates. Samantala si Carrot ay nangangarap na makapaglakbay sa karagatan. Si Luffy naman ay patungo kay Lion Viper. Nakita ng mga mink na tumigil na ang pagdurugo ng sugat ni Zunesha dahil sa husay ng ginawang gamot ni Chopper. Saka nagkasundo ang lahat na protektahan ng tahanan nilang giant elephant. Giit ni Dr. Miyagi na kung makakausap nila si Zunesha ay nais niyang itanong kung saan ito patungo dahil patuloy itong naglalakad sa loob ng 1,000 taon. Nais daw munang kausapin ni Momo si Zunesha bago sila umalis dahil baka may nalalaman ito sa Kozuki clan. Giit ni Kinemon na naghihintay na ang mga kasama sa Wano Kingdom. Kaya pinapauna na sila ni Dogstorm dahil sasamahan niya na lang daw si Momo na sumunod sa Wano. Mahahati daw ang grupo sa 4 at ang unang grupo ang maghahanap kay Marco the Phoenix. Ang pangalawang grupo ay ang may iwan sa zoo. Ang pangatlong grupo naman ang magre-rescue kay Sanji. At ang pang-4 na grupo ay ang mauuna sa Wano Kingdom. Ngunit kailangan nila ng transponder snail para makapag-usap. May nakita daw si Robin sa gubat kaya pwede daw gumawa nito si Frankie. Pagdating ay nakita ni Luffy na nawasak ang bahay ni Pekems. Kaya hinahanap niya ito ngunit nasa ilalim pala ng mga bato kung saan nakita ng bida ang shell nito dahil kumain pala si Pekems ng turtle fruit. At bago pa makatanggi si Lion Viper ay dinala na siya kagad ng ating bida. Nagtungo si Pedro sa master niyang si Cat Viper. Dahil nais niya daw na samahan sila Luffy patungo kay Big Mom. Pero dumating din sila Shish Alien na nais din sumama sa Straw Hat Captain. Ngunit maging ang iba pang mga mink ay nais din sumama sa paglalakbay ni Luffy upang siguruhing ligtas daw itong makakarating sa isla ni Big Mom. Sinabi naman ni Cat Viper na si Pedro na daw ang baalang sumama sa Straw Hat, dahil si Pedro lang ang may kakayahan na kontrolin si Lion Viper. Hawak ni Nami ang bagong gawang sandata ni Usopp, dahil bago pa lang ay aksidente itong napahaba ni Nami kaya talsik ang mga kasama. Pinaikot-ikot pa ito ni Nami at sinabing masyado itong mahaba. Giit ni Usopp na depende ito sa paggamit niya, kaya sinubukan ni Nami ang mga kakayahan ng baton at nagustuhan naman niya ito. Ngunit nang sisingilin na siya ni Usopp ay nagtago ang dalaga gamit ang mist. Kalaunan ay nagpaalam na ang magkakaibigan upang magtungo sa kanya-kanyang misyon. Giit ni Kinemon na maghihintay sila kay Luffy sa Wano Kingdom. Gamit ang mahabang
kamay ay kinuha ni Luffy ang mga kasama sa tumalon, kaya napaiyak na lang ang mga kaibigan sa ginawa ng Captain. Tuluyang nahulog ang mga ito kaya takot na takot ang lahat ng mga kasama niya. Samantala sa Alabasta Kingdom ay excited si Princess Vivi na maglakbay sa karagatan. Masayang nagpaalam ang mga tao sa pag-alis ng kanilang prinsesa. Kasama nila ang barko ng Navy sa pamumuno ni Hina upang magtungo sa Navy headquarters. Samantala si Igaram ay natatakot dahil nasa itaas si Vivi ay baka mahulog ito. Saka naalala ng prinsesa ang Straw Hat Pirates. Pinapababa na ng butler si Vivi dahil masyado siyang nag-aalala. Samantala si King Cobra ay tila hindi na maganda ang kalusugan pero pinili pa rin na sumama upang magtanong tungkol sa Poneglyph. Nang tumalo ng prinsesa ay labis ang pag-aalala ni Igaram. Pero maayos naman itong nakababa kaya nainis ang butler at nagtawanan ng royal guards. Giit ng hari na nais niya ng mag-asawa si Vivi upang magkaroon na ng tagapagmana. Samantala sa Logtown ay nasa isang mamahaling silid ang reyna ng Goa Kingdom kasama ang asawa nito. Pinalayas ni King Steli ang dalawang katulong kaya tumakbo kagad ang dalawa. Napag-alaman na kaya pala nagpupunta ang lahat ng mga hari sa Navy HQ of Marijoy ay para sa isang pagpupulong na nagaganap kada 4 na taon. Samantala sa Ryugo Kingdom ay natatakot si Princess Shiraoshi na magtungo sa Navy HQ kahit na makakasama nito ang mga kapatid. Kaya pinaalala ni Fukaboshi ang pangako ng prinsesa sa Straw Hat na hindi na siya magiging iyakin. Samantala sila Luffy ay naglalakbay patungo sa Whole Cake Island pero naiinis ang mga kasama dahil sa ginawa nitong pagtalon mula sa Giant Elephant. Saka lumabas si Carrot dahil sumama pala siya nang hindi nila alam. Nagulat ang lahat nang makita ang mink. Saka nito pinagkakagat ang mga tenga ng Straw Hat Pirates. Pero nasaktan ng kinagat niya si Brook. Nais daw isauli ni Pedro si Carrot pero nagmamakaawa ang Rabbit Mink. Saka pinakitang handa daw siya dahil marami siyang baon ng mga karot. Pati na ang damit nito ay may karot. Natuwa si Carrot dahil ngayon lang daw siya makakapaglakbay. Pero nang kinain ni Luffy ang karot niya ay nagalit ito at sinugod ang ating bida. Nakakaramdam na daw ng gutom si Luffy kaya sinabi ni Nami na bantayan muna nila ang karagatan. Ngunit naniningil pala ang dalaga sa pagkain na ihahain niya kaya ayaw ng mga kasama. Dahil dito ay naisip nila Brook at Chopper na magluto dahil baka lason ang iluto ng kanilang captain. Ngunit sinabi ni Luffy na siya na daw ang bahala kaya sinundan nila ito. Nagsimulang magluto ang captain, habang si Carrot ay naaaliw sa mga pufferfish. Saka sinamahan pa ito ni Brook na mamasyal sa kanilang barko para hindi ito mainip. Dumating ang dyaryo kay Pedro at mula sa balita ay nabasa niyang natuklasan na daw ang base ng Revolutionary Army na nasa Baltigo. Inihanda ni Luffy ang mga gagamiting pagkain. Pero sa kanya palang na-realize na hindi niya alam ang gagawin kaya pinaghihiwa na lang ang lahat ng mga ito. Kinokonsulta ni Chopper si Peckums kung ayos lang ito dahil sa pagtalon ni Luffy mula sa zoo. Nang bumaba si Pedro na hinahanap si Luffy, saka ipinakita na natagpuan na ang headquarters ng kanyang ama. Dahil sa picture ay nakita na rin sa wakas ni Luffy ang mukha nito. Habang tinitignan ay kinakagat naman siya ni Carrot. Nabasa din ni Nami na pagdating daw ng mga marine ay nawasak na ng Blackbeard Pirates ang headquarters nila Dragon. Giit ni Pedro na wala naman daw na italang namatay sa Revolutionary Army kaya wag silang mag-alala. Subalit ang niluluto ni Luffy ay sumabog na pala dahil iniwan niya ang mga niluluto sa kusina. Tapos nagkaroon pa ng malakas na kidlat kaya natakot si Carrot. Dahil sa ulan ay nagsimulang mawala ang apoy na nagawa ni Luffy. Nagsimula silang itiklop ang layag ng barko. Saka nagpatuloy ang napakalakas na bagyo kaya nanganganib ang grupo. Sa Zoo Island ay nalaman nila mula sa unggoy na sumama pala si Carrot kina Luffy. Kaya naalala nito na sinuhulan pala siya ng saging para pumayag. Pero kitang-kita ni Wanda ang nangyari dahil nasa likod pa nito ang saging. Natatakot ang unggoy kaya sinabi ni Wanda na ayos lang ito kaya kumain na lang siya ng saging. Samantala si Dogstorm ay nag-aalala na baka muling sumugod si Jack. Dito ay napag-alamang buhay pa pala si Jack sa ilalim ng dagat sa kabila ng pagiging Devil Fruit user nito. Nagtungo ang ibang mga tauhan ni Jack kay Kaido para sabihin na nabigo si Jack sa rescue mission kay Doflamingo. Dahil dito ay napaiyak sa kalungkutan si Kaido dahil nasira ang plano nila na makabuo ng pinakamalakas na pirate group. Pinakita ang 2 taong tumalo kay Doflamingo. Saka inatake ito ni Kaido kasama ang kanyang tauhan kaya talsik ang dalawa ng napakalayo. Nagagalit si Kaido kina Luffy at Law dahil sa ginawa nila. Kaya inutos ng Emperor sa isang bihag na sabihin ito sa mga kabatch sa Worst Generation na siya ay napakamapanganib. Sa Sonny ay nakagawa na rin ng pagkain si Luffy. Pero pagtingin ay tila lason ang nagawa ng ating bida. Kinain ito ni Luffy pero pati siya ay napangitan sa lasa. Pagtingin ni Nami sa food storage nila ay wala na itong laman. Giit ni Luffy na naubos ang mga pagkain sa trial and error niya kaya binanatan ito ni Nami. Sa sobrang gutom ay kinakagat na ni Luffy si Chopper kaya pinipigilan ni Brook. Pinalo din siya ni Nami para tumigil. Lahat sila ay wala ng lakas dahil walang makain. Nang makakita si Pedro ng isla kaya nasabik ang lahat at naglalaway naman si Luffy dahil maghahanap daw sila doon ng pagkain.
Giit ni Peckham sa bawal daw sila doon dahil yun daw ay isang Navy base. Pinarada nila ang barko sa tagong parte ng isla saka umalis sila sakay ng submarine. Sa malayo ay nakita ni Nami na isa nga itong Navy base. At bantay sarado din ng mga marine ang buong lugar. May dumating na isang Navy ship kaya naghintay si Vice Admiral Brody. Ngunit sa loob ng barko ay nagkaroon ng kaguluhan. Dahil tinatapos ng isa pang batang marine ang mga sundalo sa barko. At sinabi pa nitong tatapusin silang lahat. Umusok ang kamay nito at sa pagsugod ng mga sundalo ay sinuntok nito ng napakalakas ang barko kaya nawasak niya ito. Saka tumalon patungo sa base. Saka sinabi pa nito sa Vice Admiral na isauli na daw nila ang mga walang kwentang sundalo sa dating unit ng mga ito kaya nagalit sa kanya si Brody. Tinatakot ni Brooke ang iba pang marine gamit ang kakayahan niya kaya nawalan ng malay ang mga ito at kinuha nila ang mga uniform para sa disguise. Nakita din nila ang kaguluhan sa dumating na Navy ship, saka hinanap kung nasaan ang food storage. Subalit pagtingin ay umalis na pala ang dalawa. Nagagalit si Brody kay Garp sa telepono dahil estudyante pala ni Garp ang basagulerong na transfer sa kanilang base pero binabaan niya lang ito ng telepono. Nagtataka naman si Kobe kung bakit gusto doon ni Ground. Nagtatanong din si Brody kung bakit nagpa-transfer doon si Ground. Sagot nito na malapit kasi doon si Big Mom na nais niyang patayin. Giit ni Brody na katulad ni Ground ang dati niyang commander na si Aokiji dahil pareho daw silang mangmang. Kaya nagalit ang binata dahil ayaw nitong sinasabihan ng masama ang dating commander. Samantala gutom na sila Luffy at Carrot. Nag-alala naman sila Nami dahil patungo ang dalawa sa headquarters. Sa loob ay dumating si Ground sa cafeteria. Ngunit hindi maganda ang naging pakikitungo sa kanya ng mga sundalo doon kaya nasapok niya ang isa. Saka dumating sa likod ang isang malaking navy. Pero hindi siya natakot dito. Kinuha siya ni Bonham at hindi pinakawalan dahil dati pala silang magkasama sa isang unit. Ang isa pa nilang kasamahan na si Zappa ay umiiyak dahil broken-hearted. Samantala sila Luffy ay binigyan na ng pagkain kaya food trip na naman sila. Subalit may nakakita sa mga sundalo na kinuha na nila ng mga uniform. Agad na nakarating ang report sa Vice Admiral. Kaya ipinag-utos nitong hanapin kung sino ang intruder at maghigpit sa mga kamera. Samantala sila Luffy ay kain pa rin ng kain. Naiinis sila Nami dahil walang nakakapansin sa dalawa. At lalo silang nakaramdam ng gutom nang makita ang mga pagkain. Napansin si Nami ng chef. At sinabi nitong masyado daw siyang mapayat kaya kailangan niyang kumain ng marami. Kaya nakakain na rin sa wakas ang dalawa. Hindi pa rin natatagpuan nila Brody ang mga intruder kaya mas humigpit ang pagbabantay. Ngunit habang kumakain ay tinawag pa nila Carrot at Luffy sila Nami at Chopper. Narinig sila ni Zappa kaya nakita na nito si Nami at napalunok. Saka siya tumalon at nagtungo sa harap ni Nami dahil kilala pala siya nito. Dahil palagi daw nitong tinititigan ang sexing larawan niya sa wanted poster. Saka niyaya pa nitong magpakasal si Nami. At lumapit pa ang uso nito kaya nilagyan ng matanda ng sandok. Kaya bigo na naman sa pag-ibig si Zappa. Kinuha ni Luffy ang isang buong kaserola dahil nagugutom pa daw siya. Nagalit ang mga sundalo kaya napansin sa kamera ang kaguluhan. Kung saan nakita nila na malayang kumakain si Straw Hat Luffy kaya nagkaroon ng alarm. At tinawag ang lahat ng mga sundalo upang hulihin si Luffy sa cafeteria. Sila Nami ay tumatakbo na, habang ang napakaraming marine ay patungo kay Luffy. Napaligiran ng mga ito sila Carrot at Luffy pero patuloy pa rin ang kain nito. Saka nag-charge si Ground ng mechanical arm upang hulihin ang bida. Sinabi nila Ground at Bonham na huhulihin nila ang Straw Hat. Si Zappa ay naisip na kapag natalo niya si Luffy ay magiging sa kanya na si Nami. Tumalo ng dalawa para kumain ng mas madami. Saka balak din nilang kunin ang lahat ng pagkain. Kaya sumugod si Ground at umatake kaya sinalag ni Luffy gamit ang sandok. Napakahigpit ng bantay sa labas kaya hindi na makakapasok sila Nami. Kaya naisip na lang nilang magnakaw ng pagkain sa food storage ngunit nakalock ito. Nagawa pa ring matalo ni Luffy si Ground kahit kumakain pa siya. Ang sumunod na lumaban ay si Bonham na gumamit naman ng finger pistol kaya tumakas ang bida. Ngunit hindi niya ito tinigilan ng napakaraming finger pistol. At gumagamit din ito ng napakaraming Tempest Kick. Saka humarang pa ito sa pinto gamit ang Iron Body pero napatalsik pa rin siya ni Luffy. Ngunit nagdala ng mga Carrot si Zappa upang maakit si Carrot. Kaya natuwa si Carrot at dinilaan si Zappa na halos mahimatay sa sobrang tuwa. Pero nang sumama ito kay Luffy ay nagalit si Zappa dahil inagaw daw nito si Carrot kaya sumugod ito at pinagtataga si Luffy. Tapos kinuryente pa ni Carrot ang lalaki sa itlog kaya bagsak ito. Nagpunta doon si Brook para sabihin na kumukuha ng pagkain sila Nami. Kaya agad nilang sinundan si Brook patungo sa kanila. At ang mga nakaharang na mga marine ay pinatalsik lang ng ating bida. Ang iba naman ay pinagkukuryente ni Carrot. Ngunit dinala sila ni Brook sa isang dead end dahil nakalimutan na tumatagos siya sa pader. Natuwa sila Ground dahil engot daw sila Luffy. Pero gumawa na lang ang bida ng sariling daanan kaya nakatakas ang mga ito at agad na nagtungo at kumain sa food storage kaya nainis si Nami. Ngunit nakita na rin sila ng tatlong super rookie ng Navy. Binato sila ng kutsilyo ni Ground.
at isa-isa silang umatake sa ating bida. Sumugod si Chopper ngunit nag-iron body si Bonham kaya hindi ito nasaktan sa atake. Tapos nagpapayat ito ng katawan para mas mabilis na makakilos. Kaya naman hindi makita ni Chopper ang mga atake nito. Dahil dito ay napilitan si Chopper na mag-guard point. Ngunit naghanda ng 10-finger pistol si Bonham at inatake ang katawan ng reindeer. Pero nakitang hindi ito nasaktan sa kasinuntok ng napakalakas si Bonham kaya napatalsik ito. Sila Luffy naman ay pinipigilan na naman ni Zappa. Kaya kinuryente na naman ito ni Carrot. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na umubra kay Zappa. Saka nagpropose ito sa dalawa na maging kanyang mga asawa. Pinahaba naman ni Nami ang baton at nagpalabas ng Thundercloud. At sa utos nito ay kinuryente na naman si Zappa. Pero muli itong bumangon at sinabing nais niya daw mag-adventure kasama ng magagandang babae. Saka umatake ito ng burning blow patungo sa kanila kaya kinontra ito ng ating bida at tumama sa tangke ng tubig. Dahil dito ay nahulog ito kay Zappa, saka inanad sila palabas ng storage room. Ngunit sa labas ay nandoon pa si Ground. Sumugod ito at agad na nakipaglaban sa ating bida pero nasuntok siya ni Luffy sa tagiliran. Muli siyang sumugod pero siya pa ang napatalsik. Ngunit hindi pa rin sumuko si Ground sa labanan. Saka ginamit nito ang kakayahan ng kanyang mechanical arm at sinabing uubusin niya ang lahat ng mga pirata. Pero pagsugod niya ay sinikmuraan lang ito ni Luffy kaya natakot na siya sa ating bida. Tumakbo sila Luffy patungo sa barko pero nag-aabang na pala sila Vice Admiral Brody dahil ayaw daw nitong ma-demote. Dahil kapag na-demote daw siya ay mababawasan ang pension niya. Nagtataka sila Nami dahil napaka-honest ng matanda. Saka nakita nila si Brook na naghihintay sa submarine. Pero pinasabog ni Brody ang cannon patungo kay Brook na sumabog ng napakalakas. Saka sinabi ni Brody na noon ay tabla sila ni Garp sa labanan dahil ginagamit niya ang cannon na merong hockey. Nagpasabog ito sa kanila, mabuti ay nakaligtas sila ng mga kasama mula sa pagsabog. Saka gumamit ng Thunderbolt Tempo si Nami pero may espesyal na shield ang mga ito. Ang atake ni Carrot ay hindi din umuobra dahil sa mga shield. Giit ni Brody na ito ay mga rubber shield. Pero talsik pa rin sila sa mga atake ni Chopper gamit ang karate. Giit ni Nami na meron pa siyang ibang tricks, kaya pinakita ang Mirage Tempo. Saka inatake sila pero naglalaho lang ang dalaga. Umatake na rin si Luffy kaya nagalit si Brody at pinagtitira siya ng cannon nito. Nagtataka sila Bonham kung bakit ayaw nang lumaban ni Ground. Giit nitong masyado daw kasi siyang mahina. Sinuntok siya ni Bonham dahil sa inis nito. At sinabing hindi ito ang Ground na nakilala niya. Bago umalis si Zappa ay pinaalala nito ang mga tinuro ni Aokiji. Samantala si Luffy ay tuluyan ng tinapos ang Vice Admiral kaya tumalsik ito at sinalo ni Bonham. Saka naghanda ang dalawa na labanan ng ating bida. Samantala si Ground ay naalala ang nangyari sa kanyang kamay. Napansin ito ni Aokiji kaya agad na nagtungo ang Admiral at nakita ang isang batang lalaki. At nakita ang kamay nito na naging isang halimaw na inaatake ang Iceman. Ngunit nagmamakaawa si Ground na putulin ang kanyang kamay kaya ginawa itong yelo ni Aokiji. Paglaki ay naging bata na siya ni Aokiji, kung saan nais niyang makipaglaban pero hindi niya pa makontrol ang kanyang kamay, kaya sinabi ng Admiral na hindi pa siya handa dahil maraming malalakas na mga kalaban. Kaya sa present ay naintindihan na niya ang tinutukoy ng kanyang master. Pinagsusuntok ni Luffy ang lahat ng mga marine hanggang sa bumagsak ang mga ito. Saka dumating si Brook na nakaligtas pala sa pagsabog. Ngunit dumating si Ground na sumuntok sa ating bida ng napakalakas. Saka sinabing ipapakita niya ang tunay na kakayahan. Pinalabas niya ang tunay na anyo ng kanyang kamay na ikinagulat ng lahat. Nagpaiwan si Luffy sa mga kasama. Saka sumugod ang dalawa sa isa't isa pero nakatakas si Luffy at sinuntok ito pero nakatakas din si Ground kaya nagawa niyang tamaan ng malaki niyang kamay ang ating bida. Nag-gear third naman si Luffy para makatakas. Saka sumugod ang dalawa gamit ang malalaki nilang mga kamay kaya nagkakaroon ng pagyanig sa buong paligid dahil sa patuloy na suntukan ng dalawa. Hanggang sa mapatalsik ni Ground si Luffy. Ngunit mas pinalaki pa ng bida ang kanyang kamay na may armament. Saka sumugod sa isa't isa gamit ang malalakas nilang mga atake kaya nanganganib ang lahat ng mga kasama na nandoon. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang labanan, subalit mas nanaig ang kapangyarihan ni Luffy kaya tuluyan ng natalo si Ground. Kinabukasan ay nakita ang lahat ng mga natalo ni Luffy. Nang magising si Ground ay wala na doon ang mga pirata. Pero hindi nalungkot si Ground sa pagkatalo dahil ang kinalaban niya ay may 500 million bounty. Saka nangako ang mga ito na huhulihin ng Straw Hat. Samantala busog na busog ang mga kasama ni Nami dahil inubos na naman ng mga ito ang mga pagkain nila. Nagpatuloy ang paglalakbay ng Straw Hat ship kahit na malakas ang bagyo. Subalit nanghihina na ang lahat dahil wala na silang makain. Si Nami ay halos matumba na sa manibela ng barko. Pero ang captain ay lumalaban pa rin. Umulan ng cotton candy dahil nakapasok na pala sila sa teritoryo ni Big Mom.
kung saan may mga bantay pandagat upang magbantay sa nasasakupan nito. Giit ni Tamago na dapat ay pumayag na lang si Sonji sa nais ng kanyang ama. Ngunit naiinis ang Cook dahil matagal na daw silang hindi nag-uusap nito, at sumama lang siya para tapusin ang nasimulan. Giit ni Tamago na tatanggapin naman siya ni Big Mom dahil isa siyang chef. Sagot ng binata na ang mga kaibigan niya lang ang paglulutuan niya, dahil wala daw siyang pake sa mga nang-aabandon na sa kaibigan tulad ng ginawa nila kay Pekems. Dumating si Vito na may dala daw na picture ng mapapangasawa ni Sonji pero ayaw pa rin ng binata. Ngunit nang makita niya ang larawan nito ay na-inlove sa kanya ang Cook. Naghahanda ang lahat para sa magaganap na kasalan. Samantala si Vito ay hindi tinigilan si Sonji. Kinwento din nito ang tungkol sa binabasa niyang comics na isang marine hero. Dahil ang kalaban daw nito ay ang army ng Germe 66 na ang tinutukoy ay ang angka ni Sonji. Meron din daw na malaking robot ang marine hero na parang si General Frankie. At ang pangalan daw ng hero ay Sola the Warrior of the Sea. Giit ni Vito na ginagamit daw ng Navy ang comics upang ma-brainwash ang mga tao na mabuti ang Navy at masama ang Germe 66. Nagtungo sila sa isang natutulog na pinto kaya kumatok si Sonji at nagbukas ito. Sa loob ay nandoon pala si Caesar na nakakulong. Sinabihan ni Sonji si Vito na lumaya sa pagmumukha niya. Narinig siya ni Hitman Gotti kaya nais siya nitong patayin pero pinigilan ni Vito. Ngunit sinabi pa ni Sonji na lumayas daw silang dalawa sa harapan niya kaya galit na galit ito. Ngunit nang dumating ang isang babae ay natakot si Gotti. Dahil sinabi nitong kapag ginalaw nila si Sonji ay gugulong ang ulo ni Bej sa sahig. Kaya piningot nito si Gotti saka sila umalis. Si Vito ay umalis na rin sa silid. Naiinis naman si Caesar dahil siya lang ang nakakulong. Ilang araw ang lumipas ay halos mamatay na sila Luffy at ang lahat ng mga kasama sa sobrang gutom kaya kailangan na daw nilang makahuli ng isda. Pero kumukulo pala ang tubig doon kaya wala silang mahuling isda. Kaya napatingin na lang si Luffy sa emergency food. Sa ilalim ay merong malaking isda kaya naramdaman ni Luffy na may kumagat sa pamingwit. Dahil sa laki nito ay dinadala ang buong barko. Ngunit hindi sumusuko si Luffy para sa pagkain hanggang sa tumalon ng isda kaya natuwa ang mga kasama dahil may pagkain na sila. Lumalaban pa ang malaking isda kaya nagtulong-tulong ang magkakaibigan para mahuli ito hanggang sa mapunta ito sa kanilang barko. Ngunit duda si Chopper sa kulay nito. Para makasiguro ay binuksan ni Chopper ang locker ni Sonji na puno ng mga magazine dahil hinahanap niya ang tinginan ng mga isda. Kaya nakita niyang nakakalason pala ang balat ng isdang nahuli. Pero si Luffy ay hindi na nakapaghintay. Giit ni Chopper na kailangan nilang tanggalin ang balat nito. Sinabi ng captain na siya ang magluluto pero ayaw na ng mga kasama dahil baka masunog na naman ang kusina. At nag-aalala si Chopper kay Luffy dahil kumain na ito ng isda. Sa kusina ay sila Nami at Carrot na lang ang nagluto gamit ang mga recipe ni Sonji. Pagkatapos maluto ay sobrang sarap ng mga ito kaya napapaiyak ang mga kasama. Ngunit si Chopper ay umiiyak dahil si Luffy ay nanghihina dahil sa pagkain ng hilaw na isda. Giit ni Nami na kailangan nilang maghanap ng isla para manguha ng mga herb. Sinabi ni Pekems na kailangan na nilang maging alerto dahil malapit na sila sa teritoryo ni Big Mom. Kalaunan ay umulan ng cotton candy. Tuwang-tuwa naman si Chopper dahil favorite niya ito. Nang makapasok sila sa teritoryo ng Emperor ay nakatanggap sila ng warning sa telepono. Kaya sinabi ni Pekems na kailangan nilang magtago. May nakita daw si Pedro sa itaas dahil patungo daw sa kanila ang isang barko. Giit ni Pekems na magtago sila dahil siya na ang bahala. Ngunit si Luffy ay hindi na maganda ang kondisyon. Gayunpaman ay nagtago muna sila dahil si Pekems ang haharap sa mga ito. Ngunit nakita ni Lion Viper na hindi ito tauhan ni Big Mom dahil ito ay ang barko ng Germe 66. Nang makita na sila ng isa sa kapatid ni Sonji na meron ding curly brows. Nagtanong ang Germe 66 kung anong ginagawa dito ng Straw Hat Ship. Tapos muntik pa silang bumangga sa malaking barko. Nang makita ni Chopper ang kilay nito ay pinagkamalan nilang ito si Sonji. Pero pagtanggal ng talukbong ay si Yanji pala ang nakita nila. Giit ni Yanji na isang high secret daw kung kapatid niya si Sonji kahit obvious naman ito. At nang makita ng binata si Nami ay nabighani ito sa kagandahan ng dalaga. Nang dumating ang tauhan na sinabing nagkasalisi daw sila ng sinasakyan ni Sonji. Kaya pinili na lang ni Yanji na umuwi. Si Luffy ay nagkaroon na rin ng rashes dahil sa lason. Kaya nagmakaawa si Chopper kung meron bang antidote sila Yanji. Pero walang pake sa kanila ang kapatid ni Sonji. Nang dumating ang kapatid nito at sinipa siya ng napakalakas. Saka nagtungo si Raiji sa kanilang barko. At humingi ng tawad dahil masama daw ang ugali ng kanyang kapatid.